Yan, isang mapagpalang umaga po muli sa buhay ng bawat isa. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Araw ng Friday, September 25, kung ako ay hindi nagkakamali, or 24, 25. Yan. Salamat po sa Panginoon sa Kanya pong biyaya at habag na tayo ay bigyan ng Diyos ng pagkakataon na makapagbahagi muli ng mabuting balita. Salamat sa pinibigay na buhay, kalakasan, pagpapalat, biyaya ngayong umaga. At patuloy tayong samahan ng Diyos, ingatan ng Diyos ang ating buhay sa buong maghapon na ito. At pagkagamit-gamit ang buhay natin, dalangin ko na sa maghapon na ito kami ay makahayo mamaya. Pasasama niyo po kami sa panalangin. At bukas ay Sabado na, loobin ng Panginoon ay pagdating ng linggo ay masaya tayo makapagpuri sa Diyos, makawit sa Diyos. Sa lahat ng aking mga kaibigan pastor, Luzon, Visayas, Mindanao, ganun din sa mga OFW, good morning po, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. At unahan po natin ang panalangin. Tayo muna ay mag-pray. Lord, salamat o Diyos, ngayon pong umaga, Panginoon, sa binigay mong biyaya, pagpapala, Panginoon. Kami po nagpapakababang lumalapit sa iyo. At dalangin namin, o Diyos, na patuloy mong linisin na aming puso. Ikaw po ay gumamit ng mga tao, Panginoon, sa live streaming na ito. Ikaw po ang manguna, ikaw magpala, ikaw ang umabot ng biyaya, o Diyos. At naman pangailangan ng iyong lingkod, ikaw po magpala, bigyan niyo po ko ng karunungan at kaalaman, Panginoon, kung paano mapamahalaan ng mga tao ngayong idadako para sa iyong kubasan, para sa iyong gawain, Panginoon God. At dalangin ko sa oras na ito, patuloy niyo po akong ibaba, ikaw ang maparangalan, ikaw ang mataas, Panginoon. Ikaw ang magsalita, ikaw ang manguna, ikaw ang gumawa ng mensahe, o Diyos, sa oras na ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Panginoon, sa mga dakilang bagay na gagawin mo at mga ginawa na, o Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Yan. Ngayong umaga pala ay binabati natin ang ating pong mga mananampalatayang taga Luzon, sa mga lugar ng mga taga Tayabas, taga Sariaya, at sa lahat ng mga ating pong kaibigan dito sa lugar ng Luzon, mga pastor at mga disciple. Hindi man nila ito napapanood ngayong umaga, at ganun din sa ating pong kaibigan dyan sa lugar ng Dumaguete City, sa buhay ni Brother Arnold Galanza, kasama ang kanyang asawa, kasama ang kanyang mga anak, kasama ang kanyang buong pamilya. Patuloy tayong manalangin. Ganun din ang ating pong mga kaibigan pastor sa lugar ng Pampanga City, Pastor Balserico, Sister Daisy sa kanyang buong pamilya, kay Pastor Namon Montevergen, at kay Sister Lisel sa kanyang buong pamilya, at lahat ng mga mananampalataya sa buong Pampanga, pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. At ganun din sa mga tawag ito, sa lugar ng Samar, lahat ng pastor ng mga taga-Samar na aking nakahalubilo, pagpalain po kayo ng Diyos. At ganoon din sa lugar ng Leyte, patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Sa lahat ng mga taga-Batog, Leyte, Abuyog Leyte, kung saan ako ay nagpastor ng araw. Ganoon din ang ating mga sa lahat ng aking mga pamangkin dyan, sa Laguna, sa pamilya Manipol, Brother JB, Sister Mara, Brother Rogelio Manipol, at Sister Seni, ganoon din kay JR, sa lahat ng buong pamilya Manipol. Ganun din, binabati natin ngayong umaga si Jason Laurente, kasama si Sister Malu, ang kanyang buong pamilya ay ingatan ng Diyos, pagpalain ng Diyos. At ganun din ang pamilya Chavez dyan sa lugar ng Sariaya, Quezon, sa lugar ng Cavite at Laguna. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ganun din kay Brother Paulo, kay SJ Tomarse Rami sa lugar ng Rizal, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Hindi man nyo napapanood ngayon, marahil bukas ay or mamaya ay mapapanood din yung live streaming na ito. So salamat po sa inyong mga panalangin, pagpapala at biyaya na mga dumarating sa aming buhay. Bunga po ng inyong mga panalangin, nakakarating po dito sa lugar ng Quezon ang inyong pong mga panalangin. Salamat po sa Diyos ngayong umaga. At ngayong umaga, ako po ay sama niyo po kami sa panalangin na ang Diyos ay magbigay ng maraming medisina sa amin. Medicine, like for example, tulad ng mga salbutamol, katulad ito ay gamot sa asthma, epinamic, amoxicillin, at marami pang ibang mga medisina para tayo ay makapag-mission sa mga mamanwa, aita,
na hindi naaabot ng gobyerno ang mga tao na ito, mga nasa kabundukan, ating pagpipray ito. Gusto namin makapag-mission dito sa lugar ng Tayabas, Quezon. At ganun din sa ating mga kaibigan dyan sa Lucena City. Patuloy kayo pagpalain, Panginoon, kay Brother Joseph at sa ating pastor dyan sa lugar ng Japan, kay Pastora Melody, Tokyo, Japan. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. At ganun din sa lugar ng tawag nito. Ganun din sa ating kasamahan dyan, chaplain, kay Sir Caleb, pagpalain kayo ng Panginoon, ingatan kayo ng Diyos. At ganun din sa tawag nito, hallelujah, kay Pastor Edwin Ugar, yan, sa lugar ng Chiba, Japan, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Palagi kami nagpipray sa inyo. At ganun din sa buhay ng bawat isa ngayong pong umaga. Patuloy kayong ingatan ng Diyos. Kay Brother Gilbert ng Catbalogan City, yan, pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. I pray ng iyong anak ay magaling na siya patuloy na bigyan ng Diyos ng kompletong kagalingan ang kanyang karamdaman. Amen. Yan. At ganoon din sa inyong pastor, kay Pastor Proel Salvador. Yan, pagpalain ka ng Diyos dyan, Pastor. Pastor Lapora, Pastor Mabini, Pastor Jeremiah, Pastor Rene Toslok sa lugar ng Taga-Isla. Yan. Patuloy na panalangin sa kagalingan ng kanyang anak kay Brother Gilbert. Yan. Sige, pagpipray namin yan. Pagkatapos ng ating live streaming na ito, lahat pagpipray natin. Salamat sa inyong pag-comment at ating papanalangin. Dalangin natin ngayong umaga na patuloy tayong bigyan ng Diyos ng kaalaman, karunungan. Maikling mensahe lamang ang ating pag-aaralan ngayong umaga. At ang Diyos ang gagawa ng mensahe ngayong umaga. Amen. At lagi niyo po kami sama sa panalangin na ang gawain dito sa lugar ng Quezon ay patuloy na palaguin. Ingatan ng Panginoon ang buong pamilya. Sa lahat ng mga pastor, na meron kayong mga project, ay pagpipray natin lahat ng mga project. Isama din natin sa panalangin ng kapatiran natin sa lugar ng Pampanga City, sa mga mananampalatayang sumusuporta sa gawain, kay Pastor Val, sina Sister Bing, Sister Jingjing, Brother John, Brother Edward, at lahat ng buong pamilya Cordero at Chua. Yan, pagpalain po kayo ng Diyos. Ganun din kay Sister Cherise. Good morning to everyone po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Hallelujah. Ganun din ang inuwihan namin bahay dito kina Brother Banjo, kasama ang kanyang asawa. Ipag-pray po natin ang kanyang CT scan mamaya na sila po ay nasa ospital. Patuloy natin ipag-pray. At ganun din si Brother Janjan at Sister Mai. Sa lahat ng mga mananampalatayang taga-Tayabas, Quezon, sa lugar ng Barangay Tungko, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Good morning po sa inyo. Yan. So ngayon pong umaga, tayo po ay dadako na sa mabuting balita. Kung wala na ako nalimutan, ganun din ang mga OFW, kay Sister Elena Camposano, good morning po sa inyo. At tawag ito, sa kanyang kasamang si Sister Renila Gomez. Yan, pagpalain kayo ng Panginoon. Dalangin natin si Sister Elena ay makauwi na dito sa Pilipinas sa darating na month of November. Kung hindi matuloy siya ng November ay month of January. Ayon sa kanyang schedule ay makauwi na siya. Kasama ang kanyang buong pamilya at makapagsama-sama na sila, makapagbanding na sila. I pray na month of November makauwi na si Sister Elena para month of December magkakasama sila ng kanyang buong pamilya. Amen. Patuloy tayong samahan ng Diyos, ingatan ng Diyos. Ngayon pong umaga, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Alam kong may magagawa ang Diyos. Sa inyo po mga Bible, binabati ko rin ang dati kong disciple dyan sa lugar ng Samar, si Sister Angelica Batica. Good morning, pagpalain ka ng Panginoon. Bagamat hindi ka nanonood ngayon, I pray na mapanood mo live na ito. At patuloy kang mauhaw, magutom sa salita ng Diyos. Sister Angelica Batica, ang aking panalangin, makapagpatuloy ka para sa gawain ng Panginoon. Sa lahat ng kapatiran namin dyan sa Samar, good morning po sa inyo. Si Sister Janice at si Brother
Jonathan, si Brother Sunny, si Sister Belma, lahat ng mananampalataya dyan sa lugar ng Girang, at ganun din sa lugar ng San Fernando. Hindi niyo ba ito napapanood? Ay malaking utang na loob po sa inyo sa loob ng 5 taon na kung mahigit dyan sa lugar ng Basay. Sa lahat ng mga taga-Basay, patuloy kayong ingatan ng Diyos, pagpalain ng Diyos, ang buhay ng bawat isa po sa atin. At ang akin pong panalangin mga kapatid, ay patuloy tayong gabayan ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa inyo pong mga Bible, tayo po ay mag-aaral na sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 15. Aklat ng Kawikaan, chapter 4, verse 7, mga kapatid. Ito ang pag-aaralan natin. Kawikaan, chapter 4, verse 7. Ito ang pag-aaralan natin ngayong pong umaga. At ini-encourage ko po ang bawat isa na tayo po ay makabili ng Bible. Ang Bible po ay halagang 700 pesos. Huwag po tayong manghinayang. Kung paano meron po tayong cellphone na halagang 6,000, 7,000, 8,000, 10,000. Meron tayong cellphone mga ganito mga gadget, ay bumili po tayo ng Bible. Amen. Kumusta rin kay brother, sa akin kaibigan dyan, kay Mr. Galit. Ano ang prayer request mo? Paki-comment mo lang sa baba ang inyo pong prayer request. Condolence po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon sa buhay ni brother Mr. Galit. Kung di ako nagkakamali ay Edwin, Jerwin, o kasi kilala to sa palayaw nung araw eh. Ayan. Good morning po sa inyo. Sa inyo pong mga Bible, mag-aaral na po tayo. Muli, ini-encourage ko po kayong makabili ng Biblia, ang bawat isa sa atin. Amen? Sa halagang 700 pesos. Appointment Bible. Ito po ay Bible ng mga pastor. Ang bilhin nyo po ay NIV version. Sa lahat sa mga taga-Samar, makakabili po kayo niyan ay sa lugar ng Tacloban City. Doon po sa may malapit sa may LBC. Sa LBC po, tapat ng LBC nyo po mabibili ang Biblia. Yan. Salamat po sa Panginoon. Dito naman sa mga taga Quezon, dito po makakabili ng Bible sa SM ng Lucena City. Yan, pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. Hindi ko masyado alinag to eh. Good morning po sa inyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Sa lahat ng mga pamilya Laurente, bless po kayo ng Diyos. Hallelujah. Good morning po. So, sa inyo po mga Biblia, tayo po mag-aaral na. Aklat ng Kawikaan, chapter 4, verse 7. Ganito po ang pagkasabi ng mabuting balita ngayong pong umaga. Nakibasa, Sister May. Kawikaan chapter 4 verse 7. Unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Yan. Sabi doon, unahin mo sa lahat, ang sabi ni Haring David, unahin mo sa lahat ang pagtuklas ng karunungan. Ito ay unahin mo kahit ito ay mahal. Meron palang verse yan, ano? Mga kapatid, unahin natin ang salita ng Diyos kahit daw mahal. Bumili tayo. Amen? Sa ibang salin ng Aklat ng Kawikaan, 23 verse 23 sa King James Version, ang sabi ng Biblia ay bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Nais ng Diyos na tayo ay makabili ng Biblia upang makuha natin ang karunungan at ang kaalaman na nagmumula sa Diyos. Amen? Good morning kay Brother SG Tomarci at kay Rico. Ayan, kay Brother Rico, good morning. Pagpalain ka ng Panginoon Diyos dyan, mga kapatid. Hallelujah. Muli, ay tuloy na po tayo. Sabi dito, sa verse 7, ganito pa pagkasabi ng mabuting balita sa verse 7, Aklat ng Kawikaan, chapter 4, verse 7, NIV version. Ganito po ang pagkasabi. Kawikaan chapter 4 verse 7. Unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Unahin mo sa lahat ang pagtuklas ng karunungan. Ito ay pilitin mong makuha kahit ito ay mahal. Ano ang tinutukoy na karunungan dito mga kapatid na kailangan nating tuklasin, na kailangan nating unahin? Bakit kailangan tuklasin ang kaalaman? Bakit kailangan tuklasin ang kaalaman at ang karunungan? Kahit daw ito ay mahal, kailangan daw ito ay iyong hanapin. Bakit? Sapagkat ang karunungan ayon sa Aklat ng Korinto, walang ibang karunungan kundi si Kristo. At kinakailangan daw, ang Biblia ay kinakailangan tayong makabili ng Bible. Mga kapatid, kung ikaw ay matagal ng mananampalataya at wala pa tayong Biblia, ay napakahirap. Amen?
Kung wala pa tayong Bible ay mahirap pag wala pa tayong Biblia. Subalit ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, makabili po tayo ng Bible. Amen? Hallelujah. So sabi po dito, pag-aaralan po natin ngayong umaga, ang ating pong topic mga kapatid ngayong umaga ay yung pong pinamagatang pagpapahalaga sa kaalaman sa salita ng Diyos upang makuha ang tamang desisyon. Upang makuha ang tamang pagpapasya. Yan. Desisyon. Yan. Sabi po dito, ayon sa pag-aaral, ayon sa survey, ay tawag dito sa loob ng isang araw. Tayo bilang tao, sa loob ng isang araw, tayo daw po ay tayo ay nagpapasya o tayo ay nagdidesisyon. Sa loob ng isang araw na pinakamababa ay 1,000 decision o pinakamataas ay 5,000 decision. Ayon sa survey, ayon sa pag-aaral, tayo ay tayo ay nagdidesisyon ng 5,000 desisyon, 1,000 desisyon sa loob ng isang araw. Isang mapagpalang umaga din po sa inyo yan kay Brother Noel. Pagpalain po ka ng Diyos. So, ngayon po umaga, nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi dito, ayon sa pag-aaral, 1,000 desisyon ang nagagawa ng tao sa loob ng isang araw. Katulad ng mula sa paggising natin sa umaga, ano ang ating gagawin, ano ang ating lulutuin, ano ang ating uulamin, ano ang ating susuotin, kulay blue ba o white, ano ang ating susuot na sapatos, kulay rubber shoes ba o topsider, anong pantalon ang ating susuotin, tayo may magtututbrush, tayo may magmumumog, desisyon. Sa loob ng isang araw, nakakabuo tayo ng desisyon na 1,000 pinakamababa at 5,000 ang pinakamataas ayon sa pag-aaral, ayon po sa survey. Mahalaga na matuklasan natin ngayong umaga ang tinatawag na karunungan at ang kaalaman. Karunungan at kaalaman na nagmumula sa Diyos, sapagkat kapag nasumpungan natin ang karunungan at ang kaalaman na nagmumula sa Diyos, mga kapatid, ibig sabihin tayo ay mag-guide nito. Tayo ay mapapagpala nito ng karunungan at ng kaalaman. Amen. Sabi nito, hindi porke nag-aral, pataas ang kanilang pinag-aralan ay magiging tama na ang kanilang mga desisyon. Hindi nakasalalay sa diploma ang pagiging tama ng desisyon. Amen. Ang pagiging tama ng pagpapasya, ito ay nakasalalay sa Diyos. Ito ay nakasalalay sa salita ng Panginoon o ito ay nakasalalay sa ating Panginoong Hesus. Kapag gusto nating maging tama ang ating pagpapasya, maging tama ang ating mga desisyon, ikonsulta po muna natin sa Diyos ang ating mga desisyon. Marahil ikaw ay magbibenta ng bahay, ikonsulta mo muna sa Diyos. Sabi mo, Lord, kung ibibenta ko ba ang bahay na ito at ako ay bibili ulit ng another bahay, ano bang mangyayari? Yung bang mabibili kong bahay ay mayroon ba itong kompleto sa papel? Hindi ba ito illegal? Ito ba ay sa sariling may-ari magbibenta? Amen? So lahat ng ating pong desisyon ay ikukonsulta natin sa Diyos. Para sabi doon ay maging tama ang ating pong pagpapasya, ikukonsulta natin sa Panginoon. Hindi po nangangahulugan na meron ang taong diploma o mataas na naabot sa kanyang buhay ay nagiging tama ang kanyang pagpapasya. Yung tinatawag pong kahit mataas ang kanyang pagpapasya, hindi po nangangahulugan ito na magkakaroon ng restoration o ma-restore ang kanyang buong pamilya. Amen. Marami tayong kaibigan na mga mananampalataya, pastor, na hindi nare-restore ang kanilang pamilya. Kaya ito ang atin pong ipagpipray. Bakit nangyayari yun? Sapagkat kulang sa karunungan, kulang sa kaalaman na nagmumula sa Diyos. Kaya ang sabi ni Haring Solomon, mga kapatid, ang sabi ng Diyos, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Ang sabi ni Haring Solomon, isang bagay lamang ang aking gusto. Bigyan niyo po ako ng karunungan at ng kaalaman. Ang sabi ng Diyos, dahil hindi ka humingi ng maraming pera, hindi ka humingi ng maraming buhay, hindi ka humingi na humaba ang iyong buhay, at dahil diyan hindi lamang karunungan at ang kaalaman ang ibibigay ko sa iyo. Ano po nangyari kay Haring Solomon? Binigyan siya ng Diyos ng sobrang napakayaman sa sobrang dami ng ginto. Bakit? Dahil inuna niya ang karunungan at ang kaalaman. Mahalaga ang karunungan at ang kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Bakit? Pag tayo ay tinatanong patungkol sa Biblia, dapat ang isasagot natin ay Bible. Dapat ang isasagot natin ay ang Biblia. Ito ang mga tamang pagdedesisyon, tamang pagpapasya. Amen. Pag nagpasya kang mag-aral ng Biblia, pag nagpapasya tayo mag-aral ng salita ng Diyos,
Ito ang isang napakalaking tama sa buhay natin. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon ngayon pong umaga sa oras na ito. Hallelujah. Hindi nangangahulugan na meron tayong mataas sa pinag-aralan ay marami tayong kaibigan. Marami ang nag-aral, marami ang mataas ang kanilang pinag-aralan, kaunti lamang ang kanilang kaibigan. Bakit? Dahil yun ang kanyang desisyon eh. Yun ang kanyang pagpapasya. Ayaw niya ng maraming kaibigan. Meron nga pong isa lang ang kanyang kaibigan eh. Hallelujah. Dahil yun ang kanyang desisyon. At hindi nangangahulugan na meron tayong diploma ay magiging tama lagi ang ating desisyon at na nagkakaroon agad tayo ng magandang trabaho kahit meron kang diploma. Marami nagtapos ng pag-aaral, mas marami ang nagtapos ng pag-aaral ang mga walang trabaho. Amen. Kaya ibig sabihin, hindi nangangahulugan na bakit kaya kakaunti lamang ang meron trabaho kahit meron silang diploma kahit meron silang diploma ang tinatawag. Sapagkat minsan tayo ay masailan, tayo ay mapili sa ating papasokin trabaho. Decision mo yan, kaya ikaw ngayon ay walang trabaho. Subalit kung hindi tayo magiging mahiyain, hindi tayo magiging mapili sa ating trabaho, lagi kang meron trabaho. Maniwala ka. Lagi kang meron trabaho, maraming trabaho. Ang problema lang ang ating desisyon ay ayaw natin ng mga ibang trabaho. Ang gusto natin ay isa lang. Subalit, kung nais natin kumita ng pananalapi araw-araw, gusto nating tumakbo ng ating metro araw-araw, na meron tayong kinikita, magdesisyon ka ngayong araw na ito, magpasya ka ngayong araw na ito, marahil merong offer sa iyong trabaho, i-grab mo na, tanggapin mo na, pagbutihin mo na, pansamantagal lamang yan. Amen. Pag medyo nakakabuelo na tayo, saka ulit tayo mag-a-apply ng panibagong trabaho. Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ngayon pong umaga. Pagpapasya. Kung ano ang magiging desisyon ng isang tao, pangalawa, kung ano ang magiging desisyon ng isang tao, kung ano ang kanyang magiging pasya, ay malaki ang magiging epekto nito para sa kanyang buhay na hinaharap. Amen? Kung ano daw po yung magiging desisyon natin, kung ano ang magiging pasya natin, kung ano ang gagawin natin, nais ng Diyos, ikonsulta natin ito sa Kanya para mas maging tama. Subalit kung hindi natin ito ikukonsulta sa Diyos, malaki ang magiging epekto nito sa ating buong pamilya, ang ating pong pagpapasya. Hallelujah. Halimbawa, kung ikaw ay isang estudyante, nag-iisip ka, ano kaya ang kurso na aking kukunin? Kailangan mo dyan ang pagpapasya. Wala pa akong kurso wala pa akong kurso wala pa akong kurso wala pa akong kurso daddy, mami, wala pa po akong kurso na nais. Kailangan ang desisyon, kailangan yung tamang pagpapasya dahil malaki ang magiging epekto nito sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano man ang ating desisyon, malaki ang magiging epekto nito sa buhay natin. Amen. Lalo higit, kung ikaw naman ay single, kung ikaw ay mag-aasawa, yan, kung tayo ay mag-aasawa, ay talagang malaki ang magiging epekto nito sa buhay natin. Sino ang aking mamahalin? Sino ang aking pakakasalan? At sa isang pagkakamali, ay pwede kayong mapahamak kapag tayo ay hindi naging maingat sa ating pagpapasya, sa ating desisyon. Amen. Mahalaga ang pagpapasya, mga kapatid. At hindi ako magtuturo sa inyo nang hindi ko ito, nang ito ay wala sa akin. Lahat ng ibinabahagi ko dito every morning, ito ay base sa aking natutunan, base sa aking karanasan, base sa kapahayagan ng Diyos. Amen. Ang pinag-aaralan natin ngayong umaga ay ang tamang desisyon, tamang pagpapasya na kaakibat ang karunungan at ang kaalaman na nagbumula sa Diyos. Amen. Nais ng Diyos na ang buhay natin ay maging kapaki-pakinabang sa Kanyang kaharian. Kaya tayo tinawag ng Diyos, kaya tayo pinagpapala ng Diyos, kaya tayo iniingatan ng Diyos upang maging kapaki-pakinabang para sa Kanyang kaharian. Pagpapasya. Amen. Hallelujah. Nais ng Diyos ngayon pong umaga na maging tama ang ating pong mga desisyon. Dahil pag tayo ay, minsan, meron po tayo mga desisyon, para naman sa lahat na nagkamali ng desisyon. Minsan nakapag-desisyon tayo dahil hindi natin ikinonsulta sa Diyos, tayo ay pumalpak, tayo ay nagkasala, tayo nagkamali. Subalit ang Diyos ay tayo ay pinatawad na. Pag sinabing pinatawad na, kinalimutan na ng Diyos ang lahat ng ating kapalpakan, lahat ng ating kamalian, lahat ng ating kasalanan, kinalimutan na ng Diyos. Kung ito ay hiningi natin ng tawad, totoong paghingi ng tawad, totoong pagsisisi, ito ay kinalimutan na ng Diyos. Amen. Sabi dito, lalong higit kung ikaw ay single, kung ikaw ay magpapamilya, mahalaga yung pagpili, yung desisyon,
yung pag-aasawa, sapagkat ang pag-aasawa ito ay sagradong tipan. Yan, ibig sabihin, ito ay hindi mo pwedeng bawiin. Amen. Hallelujah. Sabi dito, kung sino ang ating pipiliin, pakakasalan at mabahalin. Mahalaga yung pagpapasya. Ministry. Ganon din sa ministry. Nais ng Diyos na maging tama ang ating pagpapasya about ministry. Ang ministry ay hindi pang 1 linggo lamang. Ang ministry ay hindi pang 1 buwan. Ito ay hindi pang 5 buwan. Ito ay hindi pang 1 taon, pang 3 taon. Ito ay panghabang buhay na ministry. Amen. At ang ministry, lalong higit sa lahat ng mga nagpapaawit, sa lahat ng mga involved sa music, tayo po ay mga hindi entertainer. Amen. Tayo ay hindi entertainer, kundi tayo ay worshiper ng ating pong Panginoon Diyos. Worshipper. Pag sinabing tayo mga worshipper ng Panginoon, tayo ang tunay na mananamba, tayo ang tunay na sumasamba sa Espiritu at katotohanan, at nais ng Diyos na siya lamang ang mapaparangalan sa pamamagitan ng ating mga awit, sa pamamagitan ng ating pagpupuri sa Diyos. Amen. May dalawang unang pag-awit. Pag-awit na sa pamamagitan ng para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Decision. Right decision. Tamang desisyon. Na nais ng Diyos na ikonsulta natin sa Kanya. Tamang desisyon. Magiging tama lamang ang ating pagpapasya, ang ating desisyon, pag ikukonsulta po natin ito sa ating Panginoon Diyos. Sa church, ganun din sa lahat ng mga pastor. Pag tayo nagdesisyon patungkol sa pagpapastor, nako, for life po ito. Hindi pastor ang tumawag sa atin. Hindi ang tao ang tumawag sa atin. Ang Diyos ang tumawag sa atin. Mga pastor na mga huminto para sa gawain ng Diyos. Kaya ako, kahit ako'y nadidiskaril ng araw, kahit ako'y nagkasala, kahit anong sinasabi ng tao, nagpapatuloy ako sa gawain. Wala akong pakialam sa mga tao nagsasalita ng kung ano-ano sa akin. Bakit? Dahil hindi tao ang tumawag sa akin, kundi ang Diyos ang tumawag sa akin. At sapagkat ako naman ako naman ang magsusulit sa Diyos eh. Kung ako hihinto, ako ang magsusulit sa Diyos. Kung magdedesisyon ako, titigil ako ang magsusulit sa Diyos. Kung magdedesisyon ako'y magpatuloy para sa gawain ng Diyos, ako din ang magdedesisyon. Kaya yung mga taong nagpipilit pa kahit ano ang pinagsasabi sa akin, nagpapatuloy ako para sa gawain ng Diyos. Bakit? Dahil yan, ako rin ang aanin yan kapag namatay ako. Kaya kayo mga pastor na huminto, dahil sa mga sinasabi ng tao, magpatuloy kayo para sa gawain ng Panginoon. Dahil hindi tao ang tumawag sa inyo. Kayo na mga nagme-minister sa simbahan, magpatuloy kayo para sa gawain ng Diyos. Kahit nagsasalita sila ng kung ano-ano, kahit sila ay nagsasalita ng mga negatibo sa atin, intindihin natin ang sinasabi ng Diyos ngayong umaga. Magpatuloy tayo, magdesisyon tayo na magpatuloy para sa gawain ng ating pong Panginoon Diyos. Pagpapasya. Sabi dito sa ating pong topic, ang pagpapahalaga sa kaalaman sa salita ng Diyos upang makuha ang tamang pagpapasya, upang makuha ang tamang desisyon. Pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Amen? Ganito ang sabi dito. Hindi lamang yung, kundi sabi dito yung pagpapalaki sa ating pong mga anak. Right decision. Tamang pagpapasya, tamang decision. Para sa mga tatay at nanay ngayon pong umaga, papaano natin pinapalaki ang ating pong mga anak? Papaano natin pinapalaki ang mga bata? Papaano natin sila sinusupil? Amen. Lagi po nating tatandaan, hindi po bata ang masusunod, kundi tayong mga magulang. Ako'y nalulungkot. Marami ang mga kabataan ngayon, mga bata na ang masusunod. Ang gagawin ng mga bata, magdadabog, sila iiyak at ibibigay ng mga magulang ang kanilang pangangailangan. Hindi po masamang magbigay ng kanilang mga pangangailangan. Subalit kung kaunting daing lamang niyan ay tayo ay susunod, lalo na sa kanilang paglaki. Kung bata pa lang sila at hindi mo kayang supilin, isang araw magiging problema mo yan. Kaya nga sabi doon, ano man ang iyong desisyon, ito ay malaki ang magiging epekto sa hinaharap. Amen. Malaki ang magiging epekto nito sa hinaharap kapag tayo ay hindi naging maingat bilang mga tatay, bilang mga nanay. Amen. Kaya yung mga anak ko dito, talagang hindi po ako perfect na pastor, pero talagang sinusupin ko ang aking mga anak. Ang tamang pagpalo, ito ay nakakatulong sa kanila. Wag mo nang paluin sa kamay, sa likod, sa ulo. Ang tamang pagpalo ay
sa puwet. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi ko lagi, ang mga batang hindi nakaranas ng pagpalo, yun ang mas maraming laman ang bilangguan. Ang mga batang hindi nakaranas ng pagdisiplina, naging malaking problema ng kanilang mga magulang nang sila'y naglakihan. Amen. Kapag ang bata ay hindi natin naturuan sa pagtinatawag ng disiplina, sa atin pong pagdidesisyon na hindi ka nagdidisiplina, sila'y magpapamilya rin na hindi rin sila magdidisiplina. Makinig kang mabuti, tatay ka man, nanay ka man ngayon pong umaga. Kapag sila, lagi natin tatandaan, ang mga anak natin, sila ay magpapamilya rin. Kung ano ang natutunan nila sa atin, yun din ang kanilang ibibigay sa kanilang mga anak. Kaya kayong mga tatay, tayo pong mga tatay, tayong mga nanay, huwag kayong matatakot na disiplinahin ang ating mga anak. Kung ano ang ginagawa mong pagdisiplina sa iyong mga anak, malaki ang magiging epekto niyan sa kanyang hinaharap. Kapag siya'y nagpamilya, ano ang kanya ding gagawin? Amen. Kaya mahalaga na ikaw, isang tatay, ikaw na isang nanay, matutunan mo ang desisyon na galing sa Panginoon na tamang pagdidisiplina sa mga bata. Kung sila'y pinapahawak mo ng cellphone, meron lamang oras, limitado lamang ang oras. Kapag kinukuha ang cellphone sa oras ng ito'y ating ginagamit, huwag mong ibibigay. Hindi mo ba napapansin habang sinusunod natin ang ating mga anak, ikaw ay nakokontrol na ng mga bata. Kapag sila'y sinasabihan mo, iiyak, bibigyan natin ng pera. O sige, bumili ka na ron para hindi na lang iiyak. Pagka meron hinihingi, pagkasama natin sila sa mall, sila ay nagdadabog. Hindi, kailangan, ito yung aking bibilhin. Naku, pagka yun ay sa aking anak, kahit yan ay nasa mall, talagang, sabi ko nga, talagang makakatikim sa akin yan. Ako, bago ako pumunta ng mall, kinakausap ko na yung mga bata. Sabi ko, isasama ko kayo sa mall, ha? Pag sinama ko kayo sa mall, huwag kayo magtuturo doon, ha? Pag kayo nagtuturo doon, lalatiguhin ko kayo ron. Di, pagpupunta kami sa bayan, pagpupunta kami sa city, pag nagturo yung anak ko, simple lang ang sasabihin ko sa kanya. Ano ang sabi ko sa'yo? Tatahimik na yun. Bakit? Dahil meron kaming usapan. Tandaan niyo po ito, mga tatay, mga nanay. Ang ating desisyon, ang ating pagpapasya, kung ano ang ating ginagawang disiplina sa mga bata, malaki ang magiging epekto nito sa inaharap. Kaya kailangan po tayo, ingat tayo pong mga tatay, sapagkat sila'y magpapamilya rin. Kung ano ang natututunan nila sa atin, yun din ang kanilang ibibigay sa kanilang magiging anak, sa kanilang magiging pamilya. Kaya malaki ang kinalaman ng ating pong pagpapasya, ng ating desisyon, kung paano natin pinapalaki ang mga bata. Amen? At aking napapansin ngayon sa dami ng kabataan, hindi na po tatay at nanay ang nasusunod. Nasusunod na mga kabataan. Sa oras ng pagkain, pakainin mo, nagdadabog pa. May pagkain na, nagdadabog pa. Ayoko niyan eh. Gusto ko yun eh. Ito ang gusto ko eh. Nakakalungkot na senaryo. Ako'y nalulungkot sa ganitong mga pangyayari. Dapat yung mga bata maturuan, maaralan. Ng ano? Kung ano ang nanditong pagkain, yun ang kainin ninyo. Ipaunawa sa mga bata, magpasalamat kayo, maraming bata ang nagugutom kayo, marami kayong kinakain dito, kung anong nandyan, kainin ninyo. Amen? Yung mga kanin, huwag ninyong itapon. Tinuturuan ko yung mga anak ko. Kaya nga sabi ko, bago po ako magturo dito, ay sa amin muna. Amen? Malaki, sabi dito, pahalagahan po natin ang kaalaman ng salita ng Diyos upang makuha natin ang right decision, tamang pagpapasya. Tayong mga tatay, tayong mga nanay, papaano natin pinapalaki ang mga bata. Amen. Sa pagpapasya natin, sa desisyon natin, kapag hindi niya nakaranas ng pagpalo, hindi niya nakaranas ng disiplina, ganyan din ang kanilang gagawin kapag sila nagkaroon ng pamilya. Malaki ang magiging epekto nito sa hinaharap. Tatay, nanay, gumising po tayo. Amen. Tatay, nanay, gumising po tayo. Tayong mga magulang, tayong mga nanay, tayong mga tatay, gumising po tayo ngayong umaga. Hindi pa huli. Habang sila'y bata pa, supili na natin. Bakit? Dahil pag yan ay naglakihan, mahihirapan na tayong supilin sila. Hallelujah. Pang-apat, turuan na natin ang mga bata sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng isinasama natin sila sa simbahan. Huwag mo sasabihin, mga bata kasi magulo eh. Hadlang ang mga batang ito eh. Ang mga bata ay hindi hadlang sa simbahan, sila ay pagpapala. Amen? Hallelujah. Sila po ay pagpapala. Nais ng Diyos, hallelujah, sa buhay ng bawat isa.
masupin na natin ang mga kabataan. Sino ang dapat masunod? Ang mga kabataan o ang tatay o ang nanay? Amen? Nalulungkot po ako. Maraming nanay, maraming tatay, mga kabataan na ang nasusunod. Hindi masamang ibigay natin ang kanilang mga pangangailangan, pero wag po natin kalilimutan yung pagdidisiplina sa mga kabataan. Gabi na, anong oras na? Alas 11 na ng gabi, nagsiselfon pa. Dapat sana sila ay makatulog na. Amen? Hallelujah. Mga natay, mga tatay, mga nanay, bigyan lamang natin sila ng tamang oras. Pagdating ng alas 9, alas 10, matulog na kayo. Pagdating ng sa oras ng pag-aaral, mag-aral, wala mo ng cellphone. Wala mo ng cellphone. Disiplina. Inuulit ko po. Kung papaano natin dinidisiplina ang ating mga anak, malaki ang magiging epekto niyan kapag siya nagkaroon ng pamilya. Tandaan po natin yan. Kung hindi mo kayang disiplinahin ang mga bata, bata pa lang yan. Paglaki nila, magiging problema mo yan. Kung hindi mo siya kayang isama sa simbahan, bata pa lang siya, paglaki mo, hindi mo na rin yan isasama. Huwag mo sabihin, hindi na, saka na lang pagkaya sila ay malalaki na. Hindi po totoo yun. Lihis yun sa atin pong desisyon na galing sa Diyos. Ang tamang pagpapasya ay konsulta mo sa salita ng Diyos. At hindi magkakamali ang ating pong pagpapasya. Kapag ka ang magulang hindi ka marunong mamalo, ay nako, magkakaproblema ka dyan. Ang sabi ng Biblia, kung ang inyong amang nasa langit nga, pag tayo ay nagkakasala, ay tayo ay pinapalo, tayo ay dinidisiplina. Amen? Sinong anak ang hindi pinapalo? Ang sabi ng Biblia, sinong anak ang hindi dinidisiplina? Kung kayo nga ay hindi disiplinahin, kung kayo nga ay hindi papaluin, ang sabi ng Biblia, kayo nga ay hindi tunay na mga anak. Kayo ay mga anak sa labas. Ganon din tayo, pag tayo nagkakasala, tama ang desisyon ng Diyos. Pag tayo nagkakasala, tayo tinatawag na tayo ay nakakaranas ng pagpalo. Dinidisiplina tayo ng ating Panginoon. Kapag mali ang paggamit natin, ibinigay ng Diyos sa atin ang pera, mali ang ating pong paggamit, dinidisiplina tayo ng Diyos. Minsan hindi tayo binibigyan ng Diyos ng pera. Bakit? Ang dahilan mali ang ating paggamit. Hallelujah. Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ngayong pong umaga. Kung papaano natin pinapahalagahan ang ating pong espiritual na buhay. Pangwalo, papaano natin pinapahalagahan ang ating pong espiritual na buhay. Amen. Hallelujah. Wala na nga tayo sa araw ng devotional prayer everyday ng alas 5. Wala tayo ng alas 5. Okay lang yan. Pero yung Miyerkules ay wala ka pa rin. Yung Sunday ay wala ka pa rin. Malaki ang magiging epekto niyan sa iyong buhay mananampalataya, sa iyong buhay Kristiyano, sa iyong buhay na disciple ngayong umaga. Malaki ang magiging epekto niyan. Ang desisyon mo ng hindi pagdalo, ang pagpapasya mo ng hindi pagdalo, malaki ang magiging epekto niyan sa iyong Christian life. Sa iyong spiritual na buhay, malaki ang magiging epekto niyan. Amen? Hallelujah. Subalit kung tayo lamang ay nanaisin natin, nanasain natin na sa bawat pagtitipon, tayo po ay nakakadalo. Malaki din ang magiging epekto nito sa iyong spiritual na buhay at sakta tayo ay pagpapalain ng Diyos. Amen? Hallelujah. Papaano natin inaalagaan ang ating pong spiritual na buhay? Papaano natin inaalagaan ang ating pong spiritual life sa ating pong buhay? Yung spiritual life, ano ang ating pong desisyon? Ano ang ating pagpapasya? Papaano mo ito pinamahal? Papaano natin ito pinapahalagahan yung ating pong spiritual life? Lalapit ka lang sa Diyos kapag meron kang kailangan. Kapag ikaw ay kailangan ng Diyos, ayaw mong pumunta. Tatawag ka sa Diyos kapag meron tayong kailangan. Kapag ang Diyos ang tumatawag sa iyo, ayaw mong dumalo, ayaw mong pumunta. Malaki ang magiging epekto nito sa iyong spiritual na buhay, mga kapatid. Amen. Sa ating pong spiritual life. Yes, totoo na ako ay hindi ninyo pastor. Kaya nga meron tayong ganitong devotional prayer Radical, practical, teaching and preaching everyday. Meron tayong ganitong devotional prayer everyday. Bakit? Sapagkat yung hindi kayang sabihin ng mga pastor, yung mga pastor na takot mangaral ng katotohanan, dito na natin sinasabi everyday. Amen? Everyday. Yung practical na pagtuturo, yung talagang totoong mga nangyayari na hindi natin ito matututunan sa Bible School, hindi natin ito matututunan sa loob ng panambahan kung ang pastor ay takot mangaral. Kung sino ang mangangaral, kung ang pastor ay takot mangaral, ay sino pa ang mangangaral ng katotohanan. Amen? Hallelujah. Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Pangwalo, sabi dito, yung pong tinatawag na pagpapasako. Submission.
Ang sabi ng Biblia, mga aklat ng Epeso, pakibasa nga, Sister May, aklat ng Epeso, Kapitulo 5, talatang 22, pababa. Ganito po ang sinasabi ng mabuting balita, mga kapatid. Ito po yung kahulihan nating pag-aaralan. Ang sabi doon, ang ating pong topic ay ang pagpapahalaga sa karunungan, sa kaalaman, upang makuha ang tamang desisyon, ang tamang pagpapahalaga sa tamang pagpapasya ay ikonsulta po natin sa Diyos. Ano ang sinasabi sa aklat ng Epeso, Kapitulo 5, talatang 22? Anong sabi? Pakibasa, Sister May. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Okay. Verse, 22? 22. Sabi doon, mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa na gaya naman ni Kristong nasasakop ang iglesia. Amen? Ang mga babae, dapat tayong lalaki kayo, sorry. Kayong mga babae, hallelujah. Mahal ko po kayo sa Panginoon, huwag po kayo magagalit ha. Wala po akong intention na makasakit ang damdamin. Ang sabi doon, mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa na gaya naman ni Kristong nasasakop ang iglesia. Amen. Hindi nangangahulugan na ikaw ang mayroong trabaho, hindi nangangahulugan na ikaw ang mayroong pera, ay sasakupin mo ang mga lalaki. Ang mga babae, ang sabi ng Diyos, ang Diyos ang nagsasalita nito ngayong umaga. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawang lalaki na gaya naman ni Kristong nagpapasakop sa iglesia. Amen. Alam niyo po ba, mga kapatid, ang sabi ng Bible, ang isang babaeng nagmamahal sa Diyos, ang isang Kristiyanong namumuhay sa salita ng Diyos, ang isang babaeng mananampalataya sa kaharian ng Diyos, ang isang babaeng nais sumunod sa pamantayan ng Diyos. Ang sinasabi ng Biblia, mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa na gaya naman ni Kristong nakakasakop sa iglesia. Kaya kahit ikaw ay matagal ng mananampalataya, kahit matagal ka nang dumadalo, amen. Kung hindi tayo magpapasakop sa ating mga asawa, tayo ay nagkakasala sa Diyos, amen. At tayo ay kinukorek ng ating pong Panginoon ngayon pong umaga. Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi doon, mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawang lalaki. Ganon din naman ang mga lalaki, ang sabi ng Diyos, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawang babae. Amen. Pag sinabing mahal, wala. Lahat ay ating ginagawa. Kahit tayo nahihirapan. Kahit tayo ay nasasaktan, lahat ating ginagawa. Bakit? Dahil mahal nga natin eh. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, sabi doon, ang mga babae magpasakop sa asawang lalaki. Ako'y nalulungkot. Kaya ang bata, ang anak mong lalaki nalilito. Makinig kang mabuti. Kung ikaw ay nanay, kung ikaw ay tatay. Bakit kaya maraming nalilito mga kabataan sa kanilang tatay at sa kanilang nanay? Bakit kaya maraming nalilito na mga kabataan sa kanilang mga anak? Kasi nga, ang mga nanay, ang kalimitan, hindi po lahat mga nanay, ayaw magpasakop sa kanilang asawang lalaki. Ano ang sinasabi ng Bible? Mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawang lalaki kung paano nasasakop ni Kristo ang iglesia. Amen? Nais ng Diyos ngayon pong umaga, tayo bilang mananampalataya, tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga asawa ng ating mga mananampalataya. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, magpasakop po tayo sa ating asawang lalaki. Amen. Hindi nangangahulugan na mataas ang iyong pinag-aralan kaysa sa kanya, hindi ka magpapasakop. Hindi nangangahulugan na ikaw ang mayroong trabaho ay hindi ka magpapasakop. Hindi sinabi na ikaw lamang ang mayroong trabaho ay hindi ka na magpapasakop. Amen. Sapagkat sa ating pong kasabihan dito sa Pilipinas, ang sabi nga, ang lalaki ang haligi ng tahanan. At ang mga babae ay ilaw ng tahanan. Ibig sabihin, bakit tinatawag ang babaeng ilaw ng tahanan? Sapagkat sila ang nagliliwanag sa kanilang mga anak. Sila ang naggagay sa kanilang mga anak. Kaya tayong mga tatay, tayong mga nanay, dapat hindi lamang tatay ang nasusunod. Dapat ang nanay din. Amen? Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ngayong pong umaga. Submit to your husband. Magpasakop sa ating pong asawang lalaki. Sapagkat si Kristo ang nakakasakop sa iglesia. Ibig sabihin, kapag ang babae ay hindi nagpapasakop sa kanyang asawang lalaki, hindi ka rin nagpapasakop sa Diyos. Ganito ang pagkakasabi ng mabuting balita sa aklat ng Epeso, chapter 5, verse 20. Pakibasa. Anong ang sabi? Hallelujah. Purihin ng Diyos. Kaya nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid, na pag-aralan natin ang mabuting balita. Ang sabi doon, pagpapahalaga sa kaalaman sa salita ng Diyos.
Kapag nagpapahalaga tayo sa kaalaman sa salita ng Diyos, binibigyan natin ng importansya, binibigyan natin ng importante ang mabuting balita. Ibig sabihin, pag sinabing binibigyan natin ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos, gusto nating lakaran, gusto nating gawin, gusto nating sundin, gusto nating sumunod sa kalooban ng Diyos. Ano ang sabi? Ephesians chapter 5 verse 22, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa katulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Verse 25. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Nihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Amen. 23. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Amen. Ang sabi ng Bible, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Amen. Tayong mga lalaki, hindi pala tayo buntot. Ulo. Pag sinabing ulo, siya ang nag-iisip, siya ang nagpaplano, siya ang nagsasalita sa iisang katawan ay may iisang bibig lamang. Amen. Ang boses ay nasa lalaki. Kaya tayo naman mga lalaki, magpakalalaki, huwag ka naman babakla-bakla. Kaya yung mga babae ito rin, nasasakop tayo. Paano? Yung isang sakong bigas, hindi mo kayang buhatin. Eh, yung babae, kaya niya. Nabubuhat niya yung isang sako. Meron akong kakilala niyan. Sa lugar ng Tacloban. Amen? Hindi kaya ng pastor buhatin yung isang sako. Naku po, pastor pa naman. Hallelujah, purihin ng Diyos. Hindi ko na lang babanggitin. Pastor pa naman. Binubuhat yung isang sakong bigas. Sabi, hindi kaya. Ay lumapit yung asawang lalaki. Binuhat ka agad. Hallelujah. Kaya tayo mga lalaki, magpakalalaki tayo. Amen? Huwag tayong babakla-bakla. Kaya ang mga babae tuloy, nasasakop tayo. Hindi naman nangangahulugan na ang babae ay tayo ay sinasabihan, ay sila ay hindi na nagpapasakop sa atin. Kaya salamat naman sa mga nanay. Salamat sa mga salamat sa mga nanay na lagi kami nasasabihan. Salamat sa mga nanay na nagpapaalala. Salamat sa mga nanay na nagmamahal sa amin na sila ay lagi kami nasasabihan. Amen? Tayo mga lalaki, pag naman nasasabihan, makinig. Kasi ang sabi ng Bible, magpasakop kayo sa isa't isa. Ibig sabihin, dalawa pala ang nagpapasakop. Pero, mas nangingibabaw pa rin yung mga lalaki. Amen? Kaya nga doon sa mga desisyon, nalilito ang bata. Sabi ng bata, sino kaya ang susundin ko? Si Papa o si Mama? Sino kaya ang susundin ko? Si Mami o si Daddy? Kasi minsan si Daddy nasasakop ni Mami. Si Mami naman minsan nasasakop si Daddy. Ano ba talaga? Nanilito ang kabataan. Kaya hindi nyo ba napapansin? Marami kapag ang mga babae ang nasusunod, ang kanilang anak, first year high school na pinupulbuhan pa. Kaya maraming mga anak na lalaki na nabayot lugod, nabakla lugod. Amen? Pero second year high school na pinupulbuhan mo pa, Panginoon ko, Diyos, sinusuklayan mo pa. Naku po, ay mag-aaral ng mabuting balita. Amen, turuan sila. Amen, turuan sila. Bigyan ko po kayo ng idea. Ilang taon na si Shem? 12. Si Shem ay, ang aking anak ay 12 years old. Sa edad niyang 9 years old, ay marunong na siyang 8 years old, marunong na siyang maghugas ng mga pinggan. 5 po ang aking anak, lahat sila ay tinuturuan ko sa bahay. Wala akong tamad na wala akong anak na gusto kong lumaking sila ay tamad. Wala. Lahat sila ay tinuturuan ko sa bahay. Pag ako ay nagtitinda, lahat sila tinuturuan ko. Lahat sila pinapasweldo ko. Nung ako ay merong sideline, meron akong hanap buhay sa Cambalugan City, lahat kami ay gumagawa. Meron nagbabalot, meron nagmamasa. Lahat sila, pinapasweldo ko mula sa edad na 3 years old pataas. Lahat silang nakakatulong ko. Tinuturuan ko silang maging masipag. Kaya nga sabi ko, kung ano ang ating pagpapasya, kung ano ang ating desisyon, malaki po ang ating malaki ang kinalaman ng ating pagpapasya sa hinaharap. Amen. Malaki ang kinalaman ng ating pagpapasya sa hinaharap. Kung ano ang ating mga desisyon, lalo higit sa mga kabataan. Amen. Mga kabataan, mga nanay, please, ako'y nakikiusap sa inyo. Turuan natin ang ating pong mga anak na madisiplina. Huwag natin silang pabayaang magbabad sa cellphone. Amen.
Disiplinahin natin ang mga kabataan. Tutukan natin ang mga kabataan dahil sila isang araw sila ay magpapamilya din. Kung ano ang ituturo natin sa kanila, yan din ang gagawin nila sa kanilang pamilya. Kaya kung hindi natin dinidisiplina ang mga bata, ang kanilang magiging anak, hindi rin nila didisiplinahin at magkakaproblema tayong malaki sa hinaharap. Amen? Sabi doon, ang karunungan at ang kaalaman dapat maunawaan natin ngayong umaga. Karunungan at kaalaman ay napakahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito ang nais ng Diyos. Balik po tayo, sabi doon, mga lalaki, mahalin natin ang ating asawa. Ay di, pagka tayo nagkaroon ng konting budget, di ikain natin sa Jollibee yung ating asawa. Pagsawa na kayo sa Jollibee, ikain mo naman sa McDo. Amen? Pagka gusto mo, regaluhan mo ang iyong asawa, regaluhan mo. Kung ikaw naman ay walang asawa, regaluhan mo ang iyong anak. O isang araw, ang iyong anak naman magre-regalo din sa iyo. Amen? Ganun lang yan eh. Kung ano ang itinatanim natin, yun ang ating aanihin. Kaya mga nanay, mga tatay, kapag hindi natin dinidisiplina ang ating mga anak, aanihin mo rin isang araw yan. Amen? Hallelujah. So, nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ngayon pong umaga, maunawaan po natin, malaman natin ang tamang pagpapasya ayon sa desisyon, ayon sa kaalaman na nagmumula sa atin pong Panginoon Diyos. Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ang makapagpasya po ng tama. Hallelujah. Kaya tayong mga lalaki, nais ng Diyos, tayong mga lalaki, mga kapatid, ay makinig naman tayo minsan sa ating mga asawang babae. Amen? Kasi maraming mga asawang babae, minsan, ang problema kasi sa mga lalaki, ayaw humingi ng karunungan sa Diyos eh. Eh kung ang iyong asawa ay mananampalataya, ang babae ang mananampalataya, ang lalaki ay hindi mananampalataya, pastor, ako po yung mananampalataya eh. Hindi nangangahulugan ng asawa nating lalaki ay hindi mananampalataya, ay hindi na tayo magpapasakop. Magpasakop pa rin tayo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, anong malay mo, ikaw ang gamitin sa iyong asawa upang sila'y makakilala sa Diyos. At kung ikaw naman ay asawang lalaki, ikaw lamang ang born again, ay lalong dapat mong masakop ang iyong asawa. Amen. Pasakop, 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 pasakop. Magpasakop lang tayo. Una, ang sabi ng Biblia, kapag ang babae ay nagpapasakop sa kanyang asawang lalaki, ibig sabihin tanda yan na tayo ay nagpapasakop sa Diyos. Aklat ng Efeso Kapitulo 5, talatang 22 at ganoon din sa 25. Ganito naman ang sinasabi sa verse 24 ng aklat ng Ephesians chapter 5, verse 24. Ganito po ang sinasabi ng mabuting balita. Anong sabi, Sister May? Kung paano nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Ayun. Pasakop daw sa kanilang sariling asawa. Kung paano nasasakop ni Kristo ang iglesia, ay ganoon din naman kayo mga babae, magpasakop kayo sa inyong sariling asawa. Take note, sariling asawa. Bakit kaya binabalik-balikan ni Pastor Julian yung sariling asawa? Pasakop kayong mga babae sa inyong sariling asawa. Hindi pala tayo magpapasakop doon sa hindi natin asawa. Amen? Hallelujah. Sabi doon, sariling asawa. Ito ang nais ng Diyos. Hallelujah sa buhay ng bawat isa. Yes, sabi ng isang mananampalataya, yes, Pastor, ganun po sa akin. Sa aking asawa. Yan, sabi doon, hindi pa man kami kasal, nagpapasakop na ako. Praise God, sana all. Sana lahat nagpapasakop sa kanilang mga guwapong mga asawa. Hallelujah. Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Magpasakop tayo sa ating asawa bilang mga kababaihan. Panghuli, madali sana ang pagpapasya kung lagi nating inuuna ang salita ng Panginoon. Kung lagi tayong kukonsulta sa Diyos. Amen? Kung lagi tayong kukonsulta sa Diyos, malaki ang madali ang pagpapasya. Ikukonsulta mo. Huwag mo natin, Lord, bakit mo sinabi sa Bible na kailangan ko magpasakop? Totoo ba yun? Ay nakasulat na nga sa Bible eh. Sinabi na nga ng Diyos na kailangan magpasakop. Di magpasakop. Amen? Wala tayong magagawa dyan eh. Ito ang nais ng Diyos. Kung sinabi ng aklat ng kawikaan, mga nanay, mga tatay, kayo mga magulang, disiplinahin ninyo ang inyong mga anak sa pamamagitan ng pagpalo. Huwag mo na talangin ang Diyos. Sasabi mo, Lord, totoo ba yun? Kailangan ko bang saktan ng anak ko? Kailangan ko bang paluin ng anak ko? Ay yes! Nakasulat na yan sa Bible. Nakasulat na. Kailangan disiplinahin ang mga bata. Bakit?
ang mga nanay, ang mga tatay na nakakaranas ng pagpalo ng kanilang mga anak, ang mga tatay at mga nanay na nakakaranas ng dinidisiplina natin ng ating mga anak, yan ay tanda na mahal natin ang ating mga anak. Ibig sabihin, tayo ay nagiging mabuting magulang. Amen? Pero pag ang mga anak natin ay hindi nakaranas ng pagpalo sa kanilang pagkakamali, ang tawag po dyan sa ating mga tatay at nanay, ang tawag dyan, tayo ay mababait na mga tatay at mga nanay. Bakit tayo mababait? Dahil tayo ay, ang mga anak natin, hindi natin pinapalo, hindi natin dinidisiplina. Ibig sabihin, tayo ay mababait. Pero, hindi tayo nagiging mabuting magulang. Mababait lang tayo. Pag sinabing mabuting magulang, tayo ay namamalo, tayo ay nagdidisiplina, tayo ay nagtutuwid, tayo ay nagkukorek. Yun ang mga mabubuting magulang. Amen. Hallelujah. Napapansin ko sa pangangaral ko ngayong umaga, nakapokus po tayo ngayon sa family. Amen. About family. Kung ano ang ating pong magiging desisyon, ito ay malaki ang kinalaman sa hinaharap. Malaki ang magiging epekto nito sa hinaharap. Kaya kung ikaw ay bagsak ang business at magmumukmuk na lang tayo, sasabihin natin, ay, ayoko nang mag-business. Choice mo yan, decision mo yan. Malaki ang magiging epekto nito sa hinaharap. Pag bumagsak ka, bangon uli. Amen. Kung ang ating business ay umunlad na, nagdesisyon ka, sana gusto ko pa itong palakihin. Ay, desisyon mo yan. Malaki ang magiging epekto nito sa hinaharap at lalo ka pang pagpapalain ng Panginoon. Amen. Sa kahulihan po mga kapatid. Kahulihan, tayo po'y matatapos na. Pag nagdesisyon ka na tumulong para sa gawain ng Diyos, malaki ang magiging epekto niyan sa iyong Christian life. Amen. Sa ating pong hinaharap, aanihin natin ito. Aanihin natin ito. Ang sabi ng Biblia, kung ano yung tinatanim ay siya mong aanihin. Aklat ng Lucas chapter 6 verse 33, kung hindi ako nagkakamali, 38, ang sabi ng Biblia, magbigay kayo, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa, sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo susukatin ng Diyos. Amen? Kapag tayo ay nagdidesisyon na tayo ay magtanim sa kaharian ng Diyos, tayo po ay hindi nawawalan, kundi tayo ay dinadagdagan ng Diyos araw-araw. Kapag kaninasan nating magdesisyon na tayo ay makinig ng mabuting balita every day ng ating pong buhay, malaki ang magiging epekto nito sa ating pong buhay, mananampalataya bilang mga Kristiyano. Amen? Pag ikaw ay nagdesisyon, wala akong trabaho ngayon maghahanap ako ng trabaho. Malaki ang magiging epekto nito sa hinaharap. Dahil meron kang trabaho, magkakaroon ka ng sweldo. Amen? Pag nakatanggap ka ng sweldo, bumili ka ng magandang damit, bumili ka ng magandang masusuot, bumili ka ng magandang sapatos. Bakit? Yung bunga ng iyong pinaghirapan. Amen? Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Maging pagpapala tayo sa marami. Amen. Mag-ipon kung meron tayong trabaho. Bakit? Malaki ang magiging epekto nito sa hinaharap. Kung ano ang desisyon mong ginagawa ngayon, kung ano ang pagpapasya natin ginagawa ngayon, malaki ang magiging epekto nito sa hinaharap. Kaya kami dito sa lugar ng Quezon, mga kapatid, kahit kakaunti pa ang mananampalataya, kahit kakaunti pa ang mga dumadalo, kahit kakaunti lamang ang nakikinig ng salita ng Diyos, nagpapatuloy kami para sa gawain ng Diyos. Bakit? Dahil malaki ang magiging epekto nito sa hinaharap. Amen. Lagi po natin tatandaan mga kapatid. Huwag po tayong malulungkot, huwag po tayong matatakot na gumawa ng mabuti para sa kaharian ng Diyos. Amen. Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano yun? Makapag-desisyon tayo ng tama. Yung po pinag-aralan natin ngayong umaga ay ang pagpapahalaga sa kaalaman sa salita ng Diyos upang makuha natin ang tamang pagpapasya, tamang desisyon. Pag inisip mo, ano ba? Magpapagamit ba ako ng buhay sa Diyos? O magtatrabaho ako? Sabi ng Biblia kasi, hindi ako pwede maglingkod sa dalawang Panginoon eh. Maglilingkod ako sa Diyos o magtatrabaho ako? Sa mga mananampalataya, binibigyan ko po kayong advice ngayong umaga. Maglingkod ka sa Diyos, magtrabaho ka. Amen? Kasi maganda yung naglilingkod ka sa Diyos na meron kang trabaho. Babalansihin mo lang yan. I-balance mo lang. I-balance lang natin. Amen? Trabaho, simbahan, pamilya. O tatlo lang naman yan eh. Trabaho, simbahan, pamilya. Ang isang matagumpay na Kristiyano, fokusan mo lamang ang tatlong ito. Tatlo lang.
Fokusan mo ang trabaho mo, fokusan mo ang pamilya mo, fokusan mo ang simbahan. Kaunahan ay simbahan, yung church, yung panambahan ng Diyos. Amen? Huwag natin pong pababayaan. Inuulit ko, pwede po kayong maging bahagi ng inyong pong pagtulong para sa gawa ng Diyos dito sa lugar ng Quezon. Amen? Kailangan po natin ng maraming medisina. Kailangan natin ng maraming trucks. Ipamimigay sa mga tao yung trucks, ipamimigay natin yung mga medisina sa mga tao. Hinahati-hati po namin yan. Ginagawa namin yan sa pagmimisyon sa lugar ng Mindanao at Luzon at ganoon din sa Bisaya. Ito ang nais ng Diyos, makapagmisyon. At magiging transparent naman ang inyong pastor. Tumulong po kayo sa gawain dito sa lugar ng Quezon, magiging transparent po kami sa inyo. Every day, meron kaming ganitong live streaming, sasabihin namin kung ano ang nangyari, kung ano naging resulta ng bunga ng inyong pong pagtulong sa gawain ng Diyos. Amen. Kailangan natin ng maraming trucks, kailangan natin ng maraming medisina. Naalala ko po na ako'y humahayo sa lugar ng Samar. Lagi po ako naka-backpack, yung malaking bag. Yun po ay puno ng mga bigas, medisina, kung ano-ano. Kung sino mang bahay na magpapatuloy sa akin, binibigyan po natin ng mga gamot, binibigyan natin ng bigas, binibigyan natin ng kaunting grocery. Bakit? Maliban doon sa panalangin, ang sabi ng Biblia, aklat at Santiago, kung mayroong nagugutom at humihingi ng tulong sa iyo, at ang sasabihin mo, halika lumapit ka rito, tayo ay manalangin. Ang sabi ni Santiago, ano ang silbi ng iyong pananampalataya? Kung may taong nagugutom at sasabihin mo, halika dito, tayo ay manalangin, na hindi mo na ibigay sa kanya ang kanyang pangangailangan, ano ang silbi ng iyong panalangin? Ang sabi ng Biblia. Subalit, ang sabi doon, kung ang taong nagugutom ay bibigyan mo ng pagkain, yes, natugunan mo ang kanyang pangangailangan pisikal, natugunan mo pa ang kanyang pangangailangan espiritual. Amen. Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ngayon po umaga, mga kapatid. Magpasya. Sa pagtulong natin sa gawain ng Diyos, sa pagtulong natin sa kaharian ng Diyos, yan ang tamang pagpapasya. Subalit pag tayo ay tinitiis natin ang gawain ng Diyos, mali ang ating pagpapasya. Halimbawa, bibili ka ng mic. Bigyan niyo po ako ng 5 minuto pa, matatapos na ako. Halimbawa, bibili ka ng mic. May kaya ka naman sa buhay. Nakakita ka ng mic doon, ang presyo ay 150, 200 pesos, 250, may 700, may 1,000, mayroong 1,500. Na alam mo namang mayroong kang pera. Alin ba yung bibilihin natin? Yung tig 150 na pagka nahulog ay sira na. Yung tig 250 na pagka tumagal ay nasisira yung dulo. Yung nag-aagi si isa na. O yung bibilihin mo yung ang pangalan ay sure. Na pagka nagsalita ka talaga ay sure na sure. Pag umawit ka ay sure na sure. Amen? Kaya sa mga, ina-encourage ko yung mga may kaya sa buhay. Huwag nating tiisin ang gawain ng Diyos. Meron ka namang kakaya ng bumili ng mic na medyo mamahalin. Bumili na ng mic ng maayos. Amen? Kung nais natin na magandang tugtugan, magandang awitan, aba. Sabi ng Diyos, sige, abutin ang pangangailangan. Ang Diyos ang kakausap sa atin. Amen? Nais ng Diyos ngayong umaga, ang tamang pagpapasya, tamang desisyon, mga kapatid. Wala pa akong intensyon makasakit ng damdamin ngayon pong umaga. Nais ng Diyos na tayo po ay maging pagpapala. Maging pagpapala tayo. Amen. Para sa, hindi lamang sa ating bayan, kundi sa lahat ng bayan, pwede po kayong maging bahagi ng inyong pong pagtulong para sa gawain ng Diyos. Amen. Hallelujah. I pray na masaya kayong nakakapamati ng maupay na sumat. Nakakapakinig ng mabuting balita. Amen. Hallelujah. I pray na patuloy tayong ingatan ng Diyos, pagpalain ng Diyos sa lahat ng ating pong pangangailangan. Right decision, tamang decision sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Tayo po ay mananalangin uli ngayong umaga. Tapos na po tayo. I pray na ito'y nakatulong sa atin. Mga babae, disiplinahin natin mga tatay, mga nanay, disiplinahin natin ang ating pong mga anak sa ating pong pagpapalaki. At ganoon din naman tayo mga kababaihan, pagpasakop tayo sa ating asawang lalaki. Submit to your husband. Magpasakop tayo sa ating mga kalalakihan. At nais ng Diyos ngayon pong umaga, kung meron po kayong prayer request, ay isama niyo po sa, ilagay niyo po sa comment niyo po. At atin pong ipagpipray ngayong umaga ang lahat ng inyong pong prayer request. Kung hindi man kayo makaabot sa live streaming na ito, i-comment nyo pa rin
ang inyong prayer request para sa gawain ng ating pong Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Sige, tayo po ay mananalangin sa Panginoon ngayong umaga. Sundan natin ang habang minihimig ang ating pong panalangin. Comment po kayo ano ang inyong prayer request. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Amen. Kung ako'y magtatapat Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong may magagawa Ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Amen. Hallelujah. Ang makasama ng Diyos ay Pray natin si Sister Elena na hindi January ka makauwi. Ang panalangin namin talaga sa iyo ay month of November makauwi ka na para makapiling mo ang iyong pamilya sa darating na Pasko. Amen? Hallelujah. Pag-pray natin sa Panginoon, mga kapatid, si Sister Elena Camposano, taga Leyte. Makauwi siya sa lugar ng Abuyog, Leyte sa darating na month of November kung luluubin ng Panginoon. Kung kalooban ng Diyos ay November o month of January, pero alam ng Diyos ang aking puso, pinagpipray ko ikaw ng month of pinagpipray kita na makauwi ka ng month of November. Yan. Ganon din, patuloy kayong ingatan ng Diyos dyan sa lugar ng Riyadh, Saudi, Arabia. Ganon din si Sister Renila. Kung meron pa kayong mga kaibigan dyan na nais natin isama sa panalangin, ay message nyo na lang sa akin. Bago man lang kayo umalis dyan, meron tayong makilala dyan panay bago nating ipagpipray. At kahit naman kayo nandito na sa Pilipinas, ay patuloy ko pa rin kayong ipagpipray sa ating pong Panginoon Diyos. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Yun. Pray daw natin ito kay Brother Khalid Pilay ng kanyang anak. Week. Yan. Si Sister... Yan, salamat Sister Elena. Sige, habang kami ay nagpipray dito, ikaw ay manalangin din sa Panginoon ngayong umaga. Magpray tayo. Sige Lord, salamat po Panginoon sa iyo pong biyaya, pagpapala. Namin dalangin Panginoon, patuloy ka pong kumilos, patuloy kang gumawa ng dakilang bagay sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy niyo pong katagpuin ang pangangailangan ni Sister Elena Camposano. Lord, month of November, gumawa ka ng dakilang bagay, walang imposible sa iyo, walang mahirap sa iyo. Lahat ay possible sa iyo, Diyos. Kung kalooban mo, makauwi si Sister Elena ng month of November, makauwi siya dito sa Pilipinas. In the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus. At aking dalangin ngayong umaga, Panginoon o Diyos, sa kanyang kasamang si Sister Renila. Patuloy mo siyang ingatan, pagpalain ang kanyang buhay kasama ang kanyang buong pamilya, Panginoon. At dalangin ko rin sa oras na ito, Panginoon o Diyos, si Brother Janjan, Sister Mai, patuloy mong palagay ng kanilang espiritual na buhay. Dakilan Diyos, si Brother Banjo, Sister Erica, kasama ang kanyang mga anak, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain. Ganon din si Pastora Melody sa lugar ng Tokyo, Japan. Patuloy mong ingatan ang inyong pagkilo sa inyong pagsama sa bawat kanyang live streaming o Diyos. Hallelujah. Ganon din, Panginoon, si Brother Edwin Ugar, Panginoon, patuloy mong ingatan, pagpalain ang kanyang buhay. Dakilan Diyos. Ganon din, Panginoon, ang pamilya ni Sister Elena sa lugar ng Abuyog, Leyte, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga pamangkin. O God, dalangin namin magkaroon silang intact para sa iyong gawain, makapagpatuloy para sa iyong gawain, Panginoon. At dalangin din namin sa oras na ito, dakilang Diyos,
ang pamilya Chua, O Diyos, sa lugar ng Pampanga City, Sister Bing, Brother Jingjing, Brother Junjun, Brother Edward, O Diyos, ang mga pamilyang ito patuloy mong pagpalain ng kanilang buhay, dakilang Diyos. Dalangin din namin ang kapatiran sa lugar ng Tongko, Tayabas, Quezon. Sa lugar ng Tayabas, Quezon, dalangin namin, O Diyos, na patuloy kang kumilos sa lugar ng Barangay Tongko, Ugat. Ganun din kay Brother Joseph sa lugar ng Lucena City. Ang kanyang buong pamilya, Panginoon, ay patuloy mong ingatan, patuloy mong samahan, O Diyos, at patuloy kang gumawa ng dakilang bagay sa kanilang buhay, O God. Dalangin ko sa oras na ito, Panginoon, O Diyos, na patuloy kang gumawa ng dakilang bagay, Panginoon. Ganon din kay Sir Caleb, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy kang kumilos sa kanyang buhay, sa kanyang anak, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, hallelujah. Pagpalain ng kanyang buhay, O God. Ganon din, Panginoon, kay Brother Arnold sa lugar ng Dumaguete City. Patuloy mong pagpalain si Brother Arnold galang sa pangkasama ng kanyang buong pamilya. Ganon din ang pamilya Laurente, Panginoon, sa lugar ng Quezon, Sister Malu, Brother Jason, si Brother Noel Oroga, Panginoon, O God, lahat ng mga Oroga family, patuloy mong ingatan at pagpalain. Ganon din ang pamilya Chavez, O God, sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus. Ganon din ang pamilya Jerez sa lugar ng Tacloban City, patuloy mong ingatan at pagpalain, Panginoon, O God. Lahat ng pamilya Jerez, Panginoon, tulungan niyo po silang makaahon sa kahirapan, dakilang Diyos. Ganon din ang bawat iyong mga anak, Panginoon, O God. Dito sa lugar ng Barangay Bukan, Panginoon, amin dalangin, O Diyos, patuloy ang inyong pagliligtas, ang inyong pagkilos, O God, makilala ka nila, Panginoon, maikalat ang iyong mabuting balita sa lugar na ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito, dakilang Diyos. Hallelujah, ang pagtatagumpay ng buong maghapon na ito, ang pagtatagumpay ng buong maghapon na ito sa aming paghayo, O Diyos, ikaw ang gumawa, ikaw ang kumilos, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito, O Diyos. Hallelujah. Ng buhay sa bawat isa habang buhay na siya'y kasama sa paraiso niya. Di ko inasahan, ako'y tinawag niya. Buhay ko ngayon nagkaroon sigla. Nakamit tunay na ligaya, nilalasap ko ng lubusan ang pagmamahal. Lord, dalangin ko sa oras na ito, Panginoon, ang salamat po sa magandang umagang ito. Salamat sa panibagong kalakasan, salamat sa panibagong umaga, panibagong pag-asa, panibagong pagpapala, panibagong paggawa para sa iyong kaharian, O Diyos. At ang nalalapit na anibersaryo ng Yeshua Church Fellowship sa lugar ng Tokyo, Japan, Panginoon, sa October 24, dalangin ko po, O Diyos, ikaw magpala, ikaw magbigay ng magandang binyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa oras na ito, sa mga dakilang bagay na ginawa mo at gagawin pa, O Diyos. Maraming pong salamat, Amang Banal, sa iyo pong mensahe ngayong umaga. Salamat sa iyong pagdidisiplina. Salamat na lagi namin ikukonsulta sa iyo ang lahat ng aming desisyon, ng aming pagpapasya. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Ang pagsama ng Diyos, pagkilos ng Diyos, at ang pamor ng Diyos ay laging sumaatin. Good morning po sa inyo, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ingat po kayo palagi. Ingatan kayo ng Diyos. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po. Kay sarap mabuhay, nakapiling siya. Amen. Kay sarap mabuhay, God bless po.